pa ibibigay ang buhay? Kailan pa magpagamit sa nagbigay? Hahayaan bang hintayin kung huli na at wala ka ng panahon magkagagawa? Ang Panginoon ay mayroong pahaya at nangusap sa kanyang mga hinirang. Ang aanihin ay sadyang marami na, ngunit kakamti ang mga manggagawa. Naririnig mo ba ang panawagan niya na italaga ang buhay mo sa kanya? Huwag mong hintayin kung huli na ang lahat. Kung hindi sa pagkakataong ito na ipagamit at italagang buhay mo, kailan pa? Kailan pa? Kailan pa? Gabing-gabi na. Asan na ba yung Arthur na yan? Hi, Ma. Arthur, it's past Hey. 10. You Yeah, look I know. wasted. Paano naman po kasi, nakaka-pressure na yung hectic schedule sa firm. Ang daming transaction na kailangan i-close para hindi kami mapahiya sa mga clients. Tapos napapadalas na rin yung mga ocular sa iba't ibang sites dahil kailangan naming analyze at inspection yung mga pagtatayo namin ng dinesign kong structures. Kagaya po nito. Ayan po. Ito, kagagaling ko lang dyan. Ang layo niyan, Ma. Nakakapagod magbiyahe. Well and good. That means higher commission, I right? guess, and promotion na rin. I know you're very capable of accomplishing those. Naks, thanks, Kanino Ma. ka ba naman magmamana kundi sa akin? Very intellectual, very able. You outshine your colleagues in decision-making and strategies. Ma, nambobola ka na naman eh. Ako yung kailangan niya. Sabihin niyo na. Go. That is what I mean, Arthur. You can read between the lines. Okay. Iho, inalok kasi ako ng amiga ko na mag-invest sa bago nilang business venture. Oh, there you go again, Ma. Hindi mo pa rin mag-give up yung pagiging business-minded mo. Maliit na puhunan lang naman ang hinihingi Ma. doon. At for sure, malaki ang return noon. Eh di ba yan nga din po sinabi sa inyo ng mga amiga nyo nung nakaraan pa? Wala naman pong nangyari. Hanggang ngayon, nagbabayad pa rin ako ng loan na ginamit pang puhunan nyo. Arthur naman, minalas lang kami noon. That's just a stroke of bad luck. And what do you expect me to do? Kulong lang dito sa bahay, naghihintay ng pensyon ng papa mo? Ma, wala po ako sinabing ganun. Ang sa akin lang naman, nakakapanghinayang. Nakakapanghinayang. Yes, Ma. Pero dyan sa church mo, hindi ka nang hihinayang? Ang oras mo, late kang umuwi gabi-gabi sa pag-attend ng mga kung ano-anong services dyan. At ang sweldo mo, pinugay mo na lahat dyan sa church mo na yan. Ma,
how many times do I have to explain to you about our Thanksgiving? Sa Thanksgiving. gawain ng Panginoon yung napupunta at hindi sa kung ano pa man. Gawain ng Panginoon. Arthur, are you even listening to yourself? Man naman. At ano ba itong naririnig ko na mag-officer ka? What is that? Ma, I was elected as president. Can't you at least be happy for me about that? Are they even paying you for that? Arthur, you listen to me, young man. I did not spend that much money on your education just so you can throw away your future for some church. Arthur, you don't even think about it. Baka na lang isang araw malaman ko, nakatira ka na dyan sa church mo na yan. Okay ma, okay na. Papahiramin ko na po ulit kayo ng pampuhunan. Huwag na po kayo magalit. Please. Sige na, payag na po ako. Alam ko naman na hindi mo ko matitiis, iho. I'm sorry for my outburst. You know Okay how lang it po. is with menopause, right? O siya, magbihis ka na and I'll serve Sige our po, dinner. sige. Okay. Wait ma, may... Hindi, never mind. Okay na po. Okay na. Never mind. Lord, kailan po ba mako-convert si Mama? So that she can understand my faith and service to you. Tama siya. Pag nasa gawain ako, wala akong nararamdamang pagod. Unlike sa office, puro stress, puro pressure. Gosh. I really pray for the day na kung paano sinusuportahan niya ang profession ko. Suportahan din naman niya sana ang paglilingkod ko sa'yo. Kung ngayon pa nga lang, tutol na siya. Paano pa kaya magpo-full time sa ministry? Woo! Yeah! Nay! Champion na naman kami! Nay! Anong ginagawa nyo? Nagluluto! Nay naman, oh. Anak, obvious ba na pinag-e-empake kita? Ako, nung isang linggo pa kitang pinaluluwas ng Marikina, nandito ka pa, delaying tactics ka pa. Ang sabi ni Apostol, pagka-graduate nyo ng high school, papasok ng Bible school. Anak, pangako mo sa akin, magpapakabait ka doon, ah. Teka nga, Papainitin ang Nay. ulo ng pastor doon. Ano ba yan? Parang pinapalayas nyo na ako, ah. Anak naman, gaya nga ng sinabi ko, nung isang linggo pa kita pinapaluwas. Kailan ka mag-graduate ng March pa? Anong petsa na ngayon? Aba, excited na kaya ako magkaroon ng anak na pastor. Yeah! Pastor agad! Di ba pwedeng i-IT lang muna? At saka, Nay, 2 taon lang po kaya yun. Anak, o sige, sabihin natin na nagtapos ka ng AIT. O, 2 years yon. O kung magkokolehiyo ka, o sige, tapusin mo. Pero kung kilusin ng Panginoon ang iyong puso, papasok ka ng Bible school. Aba, excited na kaya ako magkaroon ng anak na MBS. Tapos, kapag MBS night, may picturean kita. Pag graduation nyo, magsusot ka ng pasul na toga. At pagdating ng convention, may hawak kang Bible. Magmamatcha ka doon. At nandun ako, kukunan kita ng picture, anak. Nay naman, eh. Ano bang gagawin yung sangkatutak na picture na yun? Ano pa? Di upload ko. So, parang di ka nagpa-Facebook. Itatag ko silang lahat. Lahat ng angkan natin. Alam mo, anak, huwag ka na umangal, ha? Alam mo, anak, pag nagkataon, sa buong lokal natin, ako palang magkakaroon ng anak na pastor. Anak, Nay? saan mo nilalagay yan? Inipakit mo na Nay. yan. Nay naman kasi. Hindi pa nga po ako nagiging MVP ng team namin tapos paalisin niyo agad ako. Ayoko nga. Anak! Meron kayang MBS Foundation. Pwede ka maglaro doon. Nay, paano naman po yung pangarap kong mag-showbiz? Sayang naman yung looks at killer smile ko. Killer looks, killer smile ka dyan. Anak, mapo ka nga kung ano sinasabi mo. Anak, alam mo, meron naman doon tinatawag na Alpha Omega. Alpha Omega. At saka yung mga telesinyo, yung ATP na yon. Tsaka anak, naalala mo, nanood tayo ng Sinakulo. Kamukha mo si Cristo Kulot Buhok mo, pwede ka doon. Nay, ayoko talaga. Alam mo, anak, huwag ka na umangal pa. Huwag ka na umangal pa, anak. Ah, Huwag ka na
kailangan pa, anak. Huwag kang mag-alala, ha? Huwag kang mag-alala kahit hindi tayo mayaman. Tuwing minister's meeting, padadalang kita ng supplies at saka ng allowance. Bari, ah. Basta anak, pangako mo lang sa akin ha. Lagi kang ate ng devotion, lagi kang magpunta sa job spec na yan. Yung, alam mo na yun anak ha. Basta magpapakabait ka palagi. Alam mo, pinalaki kita ng ganyan. Lagi kang magpapakabait ha. Nay, natuloy po pala yung paligan ni Mayor. Anong paligan ni Mayor? Dala sa Kakauwi may mo lang. bayan. Ano siya sa may bayan? Sa plaza pala, Nay. Oh. Hindi kasi makasali yung team namin dahil alam niyo naman, wala ako doon. Ano gagawin Sige nila po! sa'yo? Sige po! Hay nako, tong anak ko, naisahan na naman ako. Anak ko yun eh. Sa akin nagmana yun. Wais yun. Kaya, kung iniisip niyang may isahan niya ako, pwes, dadalhin ko sa Marikina tong gamit niya. Tignan natin kung hindi siya mapilitang pumunta doon. Nay! Inay! Gising na po kayo. Iinom na po kayo ng gamot ninyo. Inay! Anak, pumasok ka. O inay, eto na yung gamot ninyo ha. Inumin nyo na yan para mabilis kang gumaling. Salamat, anak. Anak, Kamusta nga pala yung pakiramdam mo, inay? walang pinagbago. Samahan mo ko sa labas at gusto kong magpahangin, anak. Sige po, ihatid kita doon para makahalangap ka ng sariwang hangin. O ayan, nay. Napaka-presko, di ba? Anak, Nay, kamusta na kayo ni Liana? si Liana. Mabuti naman kami ni Liana, inay. Biyaya nga ng Panginoon eh. Lagi ko na siyang naisasama sa pagdalo sa pagsamba. Kaya lang, di pa rin siya nagpapabautismo eh. Anak, huwag mong pababayaan ang paglilingkod mo, ha? Nay naman, hindi naman ako nagpapabaya sa paglilingkod. Di ba every Sunday nga, umaten kami ni Liana. Hindi ba nakakakalimot yon na tuwing linggo lamang kong dumalo? Amira, naaalala ko nung buhay pa ang itay mo. Kadets ka pa noon. Lagi kang sumasama sa chapel. Kaya ang laging sinasabi ng itay mo, may pagkatawag ka. Hindi ka kasi pumapayag na hindi ka kasali sa gawain ng kadets. Kung aawit sila, kung may sayaw, lagi kang kasali doon. Ang buong akala namin ng itay mo, magpapastor ka paglaki mo. Nay, matagal na yun eh. Tsaka bata pa ako noon. Marami na nagbago ngayon. Ngunit ang pagtawag ng Diyos ay hindi nagbabago. Ganon din ang pangarap namin ng itay na mo para sa'yo. Namatay ang itay mo na hindi nakitang matupad ang pangarap na yon. Huwag mo naman sanang hintayin na Nay, huwag na kayo magsalita ng ganyan. Baka makasama pa yan sa inyo eh. Amir, Nay, kaunting panahon na lang ang natitira. Nay naman. Namatay si Itay nang wala akong nagawang kahit ano. Kaya nga ako nag-nurse, di ba? Dahil gusto ko, akong gagamot sa inyo. Akong mag-aalaga sa inyo, Nay. Hindi kita pwede pabayaan, Nay. Anak,
Nag-iisa lang ako. Mas marami kang buhay na maililigtas kung Nay. Nay, paano niyo nasasabi yan? Parang gusto niyo lang na baliwalay ko kayo? Nay, simula pagkabata, kayo ang tumayong amatid ako. Nay, alam mo, natatakot ako eh. Nay, natatakot ako na baka minsan isang araw, kahit anong oras, wala sa akin ang nais-nais ng pamilya ko. Na ikaw yun, Nay. Ikaw na lang natitira sa akin. Ako. wala akong ikinatatakot, anak. Kung kunin ng Diyos ang buhay ko, maligaya kong tatanggapin. Basta makita ko lang na ibigay mo ang buhay mo sa Diyos. Nay, patawarin mo ako. Sa ngayon, hindi ko kayang pagpasya ng mga bagay na yan. Amir, anak. Isang bagay lang ang hinihiling ko sa'yo. Kung papasok ka ng Bible School bukas o sa kahit anong araw at mamatay ako ngayon, Nay. Nay. ipagpatuloy mo pa rin ang pagtatalaga mo. Hindi dahil sa amin ang itay mo, kundi dahil yon ang kalooban sa'yo ng Diyos. Nay. Ay, baby. Ang hirap mo naman patulugin. Ang tagal naman kasi dumating ng lola yoli mo. Malilate na ako nito sa gig namin eh. Ano ba yan? Ang traffic pa naman ngayon. Ba to? Wait lang, baby ha. Teka nga at matawagan ko ang lola yoli mo. Hello, Mami? Hello? Hello, anak? Mami, nasa na po kayo? Anak, malapit na ako. Paalis na po kasi ako. Naghihintay na po yung mga kasama ko sa banda. Nakakahiya naman po dun sa organizer namin kung malilate po kami sa event. Saka to si baby, ang hirap-hirap patulugin. Oo, anak. Ito na nga, natatapilok na ako sa pagmamadali. O sige po, ingat po kayo. Hay nako, baby. Ang lola-yoli mo talaga, lagi na lang tayong pinaghihintay. Alam naman niyang wala akong mapag-iiwanan sa'yo. Kung di lang talaga naglukoy ang magaling mong ama. Ay, ayoko na ngang alalahanin pa. O sige, baby ha, pagdating ng lola-yoli mo, huwag kang iiyak. May stress na naman yun. At huwag na huwag kang pupupo. Gegerahin ako ni Mami. Ako naman ang naging kontrabida ngayon. Ay, Mami. Buti naman po dumating na po kayo. Parang ang tagal naman po yata natapos ng crusade. Oo. Kasi yung mga bisita, hinatid pa namin sa chapel para mabautismohan. Pagkatapos nun, syempre, ihahatid pa namin sa mga bahay nila. Tapos nung maayos na namin yung gamit sa krusada,
tumulong na rin ako magpakain sa pastoral staff. Halata kasi na pagod sila. Alam mo, kulang na kulang talaga ang staff sa lokal natin. Sige po. Glenda, anak, kinausap pala ako ni Pastor. Opo. Ang sabi niya, total naman daw, lagi akong sumasama sa paghayo at sa paggawa. Inalok ako kung mag-sacrifice ako sa lokal natin. Ho? Ano ho sabi niyo? Pumayag ako. Mami naman, ang dami-dami namang kabataan dyan. Bakit hindi na lang po silang hayaan yung magtalaga? Mas malakas sila. Maraming ang kabataan. Pero nasaan? Ikaw ang tinutuga kong magtalaga noon. Pero ano nangyari sa'yo? Nagpaloko ka lang sa Jake na yan. O ako naman ho naging topic niyo ngayon. Mami, inaalala ko lang ho si baby. Alam niyo naman ho, kayo lang nakakatuwang ko sa pag-aalaga sa kanya mula nang iwan ako ni Jake. Alam mo anak, marami tayong desisyon sa buhay at kung ano man ang kahihinatnan nun ay kailangan nating harapin. Kung ikaw, nagdesisyon kang tumanggi sa pagtawag ng Diyos, sana naman, huwag mo akong hahadlangan kung ako ang tutugon sa atin ngayon. Pagkat ako ay hinirang na may mensahe ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ko ng katotohanan, sugo ng Diyos sa kawakasan, ang puno ng sambahayan. Ang puno ng sambahayan, ang tinawag ng Diyos upang ipangaral ang Ebanghelyo. Ang puno ng sambahayan ang nakakaalam ng panahon at mga bahagi ng panahon. Kaya ang punong sambahayan ay inihahanda tayo upang mangaral ang Ebanghelyo. Kaya mayroong tanong ang puno ng sambahayan. Kanino mo iaalay ang iyong buhay? Tunghayan natin ang nangyari kay Arthur. Si Arthur ay isang professional na kabataan na kagaya mo. Sumusweldo ng malaki. Okay na sana, ngunit dahil nakita niya ang pangangailangan sa iglesia na maipangaral ang Ebanghelyo, handang italaga ang kanyang buhay sa Panginoon. Si Leonard, kaka-graduate lang ng high school. Alam mo ko, marami sa inyo ngayon, graduate ng high school. Inihanda ng kanyang magulang upang pumasok sa AIT. Kaya kayong mga kabataan ay nahamon na pumasok sa AIT. Kung hindi mo kayang lubusang italaga ngayong buhay, ipagamit mo kahit sa AIT man lang. Si Amir, ikaw ba si Amir? Isa rin siyang professional. Ngunit, natatakot siyang ipagamit ang kanyang buhay. Pero salamat, ang kanyang mga magulang ay nakaunawa sa pangangailangan, sa malaking pangangailangan ng iglesia ng gawain ng Panginoon na maipangaral ang kanyang buhay. At salamat ngayon, handa na rin siyang pumasok sa Bible School. At si Yoli, hindi siya kabataan. May edad na siya. Bigo siya sa kanyang anak. Bakit siya nabigo? Ang kanyang anak ay hindi nagawang italaga ang kanyang buhay. Nag-asawa,
At anong nangyari? Iniwan din siya nung lalaking sana ay kasama niya sa buhay. Salamat! Si Yoli, itinilaga niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Papayag ka ba na mismong magulang mo, tinutulak ka na sa ministry? Papayag ka ba na hindi mo ipagamit ang iyong buhay? Kanino mo iaalay ang iyong buhay? At tatandaan mo, kapag naialay mo ang iyong buhay, dapat no retreat, no surrender. Thank you so much, Lord, for helping me make the most courageous and wisest decision in my career. Tutol man si Mama, subalit alam ko na walang ibang pinakamahalaga at apat pag-ukulan ng aking dunong at kakayanan, kundi ang ministeryo. Ministeryo. Tunay ngang hindi ito maaaring matumbasan ng anumang bagay dito sa sanglibutan. Kahit na kayamanan o katanyagan man. Ngayon ay alam ko na ang landas na pinili ni Nanay para sa akin ay ang landas rin ay nihanda ng Diyos. Kaya walang anumang dahilan upang hindi ko lubos na ipagamit sa gawain ng Panginoon ang aking buhay. Buhay na sa Diyos din naman ang galing. Buhay na iisa lamang, na kahit anong oras o sandali ay maaaring bawiin sa atin. Salamat sa mga salita ng iyong sugong apostol, kayo din sa payo ni Nainay at Itay. Dahil dito ay lubos kong naunawaan at nabuksan ang aking puso't isipan. Kaya ako ngayon ay nakatugon sa iyong panawagan. Panawagan, hindi lamang sa kabataan, kundi sa may sapat na gulang. Hindi hadlang ang pananagutan o maging ang edad upang tayo ay mahadlangan sa pagtugon sa pagtawag ng Diyos. Sapagkat ang mag-iwan, maging ng mahal sa buhay, nalalaman natin na ang Diyos ay may higit na magagawa kaysa atin. Kaya't ang kinakailangan lamang ay ang ating paghakbang upang ang ating buhay ay ating maialay. Sa buhay kong ito, maraming pagbabago. Sa buhay kong ito, Iba't ibang pangarap, sarili pilit na hinahanap. Ngunit hanggang ngayon, katugunay di mabuhay. Sa buhay kong ito, bilanggo pa rin ako sa mga pangako mo. May lambong ang mga mata ko. Ano pa ba ang kailangan? Ikaw sa akin di na kulang. Diyos, tulungan mong makatugon sa tawag mo. Panginoon, tugon ko'y narito. Gamitin mo ako ayon sa kalooban mo. Pag-ibig ko'y hindi magbabago. Pumadlang man ang buong mundo, tatayo pa rin ako. O Diyos, tugon ko, nawa'y pakinggan mo. Kay sarap alalahanin, kabutihan mo sa akin. Wala nang papamantay sa kagalakan kong
taglay. Kahit mahirap at masakit, ito'y hindi ko ipagpapalit. Di maaalis sa puso ko, ito'y nakaukit. Panginoon, tugon ko'y narito. Gamitin mo ako ayon sa kalooban mo. Pag-ibig ko'y hindi magbabago. Umadlang man ang buong mundo, tatayo pa rin ako. Huwag Diyos, tugon ko, nawa'y pakinggan mo. Ebanghelyo mo'y aking ipapahayag. Sa buong mundo'y aking itatanyag. Hawakan mo akong mahigpit, ako sa'yo'y lumalapit. Walang ibang masasandalan, ikaw ang tanging kong kalungan. Panginoon, tugon ko'y narito. Gamitin mo ako ayon sa kalooban mo. Pag-ibig ko'y hindi magbabago. Umadlang man ang buong mundo, tatayo pa rin ako. O Diyos, tugon ko, nawa'y pakinggan mo. O Diyos, tugon ko, nawa'y pakinggan mo. Ako si Arthur, isa akong alay. Ako si Leonard, isa akong alay. Ako si Amir, isa akong alay. Ako si Yoli, isa akong alay. Ang buhay namin ay alay sa Diyos. Ikaw, ang iyong buhay, kanino mo iaalay?